So now, kung may goals ka, and you continue to be the same person, doing the same activity, di ba? Doing the same habit, then you get frustrated at hindi mo naabot yung goals mo. It's time for you to check. Baka you have to recreate yourself. Diba? You have to have a set of mindset, set of thoughts, set of habits for you to be to achieve yung person na you want to be. Okay? So yun, so para may idea lang kayo kung sino ba ako. I know, Pat, you already know me, pero para lang may idea rin sumunod kung sino ba ako and ano yung kumbaga yung qualification ko to share these things to you. So I'm Adrian Mercado, so I've been in the business for 3 years. So nag-start ako 2020, pandemic. So I started this business with totally zero knowledge with regards to sales, to insurance, to financial planning. So totally wala akong idea about it. And beforehand, when I hear the words insurance advisor, financial advisor, kumbaga para sa akin parang hokey. Diba? Parang ang tingin ko is yung mga used car salesman. So for me to be in this industry, kumbaga is a total 360 nung previous beliefs ko with regards to myself and with regards to the sales. Okay? So nung 2020 I started talagang talagang broke. Kumbaga I already have 2 kids by that time. And totally kasi I've been unemployed for 10 years. So 2020 nag soul searching ako. I've been unemployed for 10 years, pero yung mga goals pa rin hindi ko pa nasisimulan. So I read this book, yung Rich Dad Poor Dad. Although it's a financial literacy book, yung pinaka tumatak sa akin na information from that book is if you like financial freedom, if you want to be the most highest paid person, you have to be in sales. Okay, so yun yung naging trigger ko for me to join the insurance industry. Okay, dapat real estate, kaya lang medyo mabagal yung real estate eh. So dito ko talagang parang dito ko napunta. Okay, first choice ko real estate, pero since mabagal sila, dito ko napunta sa pagiging insurance advisor. Okay? So yung mga things na i-share ko sa inyo, kasi since nag-start ako, I already eyeing for not just the MDRT pero yung income goals ko for since 3 years. Okay, so 2020, 21, 2022, yung 3 taong heartaches. 'Di ba? Kasi kumbaga yung goal ko to give the lifestyle that I want for my family, hindi ko na hit for 3 years. So I've been, kumbaga, in those 3 years, gusto ko na mag-give up, gusto ko na bumalik sa pagiging employee. Okay? Pero, talagang pinush ko siya. So basically, ito yung mga things na i-share ko sa inyo. Ito yung mga ginawa ko for the last 3 years for me to hit my income goal, the MDRT, and for me to say to myself na in 2024, I know I will hit my second MDRT. Okay? So alam ko na, kumbaga January pa lang, tansyado ko na kung ilan na lang yung bubunuin ko for me to hit the MDRT next year. Okay? So dun sa post ko, I said 5 things that I will share to you to achieve success this 2023. Pero nung sinusulat ko siya, nire-review ko siya kaninang umaga, sabi ko hindi kulang yung 5. So ginawa kong 8. Okay ba sa inyo na 8 instead of 5? Sabi ko parang bitin eh. Yes. Parang bitin yung 5 eh. So ang i-share ko sa inyo, 8 things that you need to know, you need to do para maging successful, not just a financial advisor but basically dun sa buhay natin at whatever goals na meron kayo. Okay, so yun, i-share ko sa inyo yun. Ito ang purpose lang naman ng pag-share ko kasi I believe na kumbaga since number 1 parang sharing is caring eh. 'Di ba? The more I share, the more na-attract ko yung success to myself and for my family. Okay, so kasi let's say meron akong sales slump
Hindi ako makabenta, let's say ilan na yung nakausap ko, 10, puro rejection. Ang aking laging ginagawa para mawala ako sa sales slump na yun is I talk to another financial advisor, one of my team, and share a strategy. Tinutulungan ko sila makabenta, kumbaga. Pag medyo nasa sales slump ako. And lo and behold, once natulungan ko tong tao na to na makabenta, makaset ng appointment, bigla-bigla na lang ako nawawala ako dun sa slump ko. Diba? So for me, I feel obligated na i-share to sa inyo. Diba? Na ang purpose lang is, let's say, a month from now, 12 months from now, babalikan nyo ko, Adrian, yung dun sa tinuro mo nung December, I applied one of those things and malaki yung naging impact sa akin. Diba? And for me to hear that, kumbaga malaking bagay para sa akin yun eh. Na natulungan ko yung isang tao for him or her to meet his or her goal, diba? So yun yung akin. I feel obligated na i-share to sa co-financial advisors ko, yung mga ginagawa ko. Okay? So with that said, start tayo with the first one. Ano ba yung unang 8 things you need to do this 2024? Diba? So yung number 1 na dapat nating gawin is for you to audit your relationships. Okay? So, audit your relationship, ano ibig sabihin nun? You have to identify alin doon sa mga relationships mo yung constructive and alin doon yung hindi. Diba? Kasi tayo as a financial advisor, we are in this industry, in the industry of relationships. Okay? We are transferring energy, we are transferring emotions. Now, if you are kumbaga ang sa araw-araw yung most of your time you are with the circle of people na medyo hindi constructive yung relationship nyo, kumbaga it sucks your energy, probably malaki yung maging epekto niyan dun sa sa activities mo, prospecting, sa sales call. Okay, so that's number 1. You have to audit ano yung relationships na meron ka. Minsan kasi, for example, marami akong tao na 10 years ko nang kilala, 10 years ko na silang nakakausap. Pero nung in-apply ko to, dapat pala 10 minutes, hindi ko na sila kinakausap. Diba? Kumbaga masyado na mahaba yung 10 minutes na nilaan ko sa kanila for in talking to them. Okay? So you have to identify sino ba yung mga negative people, sino ba yung people na nag-empower sa'yo, and sino yung mga taong medyo it sucks your energy. Okay? So minsan yung mga taong ma-identify natin na negative, minsan sila eh, 'di ba, malapit sa buhay natin. 'Di ba? They mean well, pero minsan yung insecurities nila and yung negative things that they felt about themselves, medyo nata-transfer sa atin. Okay? So pag ganon, ang pwede natin gawin, kasi dalawa lang naman yan. Let's say you identified yung type of relationships you have with the people around you. So you have two things dalawa lang pwede natin gawin. Number 1, if you can eliminate it, then much better. Okay? Pero let's say talagang syempre mahal natin, kamag-anak or kapatid, diba? So you have to edit. Ano ba yung klaseng relationship yung meron ka dun sa sa tao na yon. Okay, so when we say edit, mamimili ka ngayon anong conversation yung gusto mong start with that person. So let's say about your pagiging financial advisor, pero alam mo negative siya about it. So kumbaga kumbaga edit mo na yon. Di mamamili ka na kung anong topic yung dapat pag-usapan. It's all about family lang. Wag ka na mag-share about your goals or business ideas. Diba? So ganon dapat yan. Yung you have to edit your relationship. Kasi ako, once I already eliminated yung mga taong it sucks my energy, once I edited mga mahal ko sa buhay na I don't share my goals, I share them story about personal story, family, ganyan. Pero yung if about sa goals ko at alam ko magiging negative sila about it, hindi ko na share. Okay, so that's number 1. This 2024, yan. Dapat ma-identify mo yan. Audit your relationships. Okay? So yun. So number 2 naman, you have to recreate yourself. Okay? So ito sa pinaka-paborito kong quote from Albert Einstein.
Insanity is doing the same thing over and over and expecting the same result. Okay? So now, kung may goals ka, and you continue to be the same person, doing the same activity, di ba? Doing the same habit, then you get frustrated at hindi mo naabot yung goals mo. It's time for you to check. Baka you have to recreate yourself. Diba? You have to have a set of mindset, set of thoughts, set of habits for you to be to achieve yung person na you want to be. Okay? So yan. So number one, you have to identify ano ba yung, let's say you have to go to become an MDRT. Ano ba yung mga qualities ng mga MDRTs? Okay? Not just with MDRT, let's say you want to become the best parent, best child. So you have to identify ano ba yung qualities nung mga tao na gusto mo maging. Okay? So once you identify that, you have to make a decision to recreate yourself to become that person. Okay? And lalo na sa mga bad habits natin. Diba yung habit natin, let's say yung simpleng paggising ng maaga, simpleng pag-set ng appointment with client, call, tatawagan natin yung client pero ninenervous tayo, hindi na natin tatawagan. So you have to identify ano ba yung mga bad habits mo. Okay? You have to recreate yourself. This is the perfect time you to recreate yourself mag-New Year. Diba? And once you make a decision to recreate yourself, you have to hold on that. Hindi lang yung New Year's resolution hanggang first quarter of 2024. Okay, dapat yan, continuous yan, not just 2024. Kasi the key lang naman dito sa industry natin to become successful is for you to develop yourself. Okay? So, kumbaga kumbaga kasi kung MDRT is let's say, yan ay isang location, for example. Let's say, MDRT is, kung galing ka ng south, let's say, MDRT is yan yung Pangasinan. You have to go, kumbaga ang goal mo, dapat pumunta ka sa Baguio para daanan mo yung Pangasinan. So, ano yung Baguio? Yung Baguio is yung pag-develop mo sa sarili mo. Okay? Kasi once you develop yourself, lalampasan mo na yung MDRT eh. Diba? You become the best. Kumbaga MDRT sa'yo, parang ano na lang yan, parang byproduct na lang yan ng goal mo to recreate yourself. Diba? Yung income goal mo is a byproduct na lang nung goal mo to recreate yourself. Okay, so yun. So number 2, dapat yan. You have to recreate yourself. Okay, so recap tayo. Number 1, audit your relationship. Number 2, you have to recreate yourself. Okay? Number 3, you have to set new goals. Okay, you have to set goals that excites you. Okay? So kung may goal ka na, let's say MDRT, iset mo pa rin yung MDRT pero set another goal na parang katag team ng MDRT. Let's say I want to be an MDRT with 100 clients. I want to be an MDRT and a chairman's council. I want to be an MDRT while hitting all these travel goals. Travel incentive kay Manuel. Okay, so you to set new goals. Okay? Then very important din na you have to set that kasi you have to, number 1, you have to be specific about your goal. Okay? So let's say gusto ko lang maging successful, gusto ko tumaas yung income ko. So magkano income, anong klaseng success? So you have to be specific about it. Okay? You have to be specific about it kasi i-breakdown natin yan. Okay? Ano ba yung goal mo specific? Ano yung dapat monthly or daily targets mo for you to hit that goal? Okay? Best example again, MDRT. Ang MDRT 2.6 million FYP. Diba? Magkano yan per month? Magkano yan per quarter? Hatiin mo sa 4 na quarter. Magkano yan FYP mo dapat monthly? Magkano yung FYP mo per week? Magkano yung FYP mo per day? Okay, so you have to be specific para mabe-breakdown mo. Para once you wake up and maglilista ka na ng mga actions na kailangan mong gawin, ibabangga mo ngayon yung mga actions na kailangan mong gawin doon sa daily targets mo. Okay? At the same time, since na-breakdown mo siya per
per month, per quarter, per day. Pwede mo ngayon i-review. Let's say this week dapat meron akong gantong klaseng FYP pero di mo na hit. Ngayon you can track ano ba yung mga actions na ginawa ko to this past few weeks. Do I set enough appointment? Do I talk to enough people para ma-hit ko yung goal ko? Hindi. Yes, na-set ko yung enough appointment, pero ano ba yung closing strategy na ginawa ko? Nakapag-build ba ako ng rapport with my client? Diba? So once you break down with specific, kasi ma-identify mo kung ano yung kulang at kailangan mong gawin. Kasi yung business naman natin is ano yan may system na talaga. May science behind it. 'Di ba? Hindi siya ala chamba talaga. May science behind it. May numbers 'yan, may skills kang dapat i-develop para ma-hit mo yung goal, yung target mo. Pero you cannot identify ano yung mga kailangan mong actions gawin, yung mga numbers na kailangan mo hit if you don't know yung goals mo. If you are not specific with your goals. Okay? So set specific goals. Set new goals and make it specific. Okay? So yan. So part ng number 3, 3B, di ba? 3 is set new goal. 3B, ito very effective to. Every day, once you set anong goals mo, every day dapat sinusulat mo yan. Okay? Dapat pagkagising mo na umaga habang nagkakape ka, sinusulat mo ano ba yung mga goals mo. Okay? Kasi based sa study, we are 900% more likely to achieve our goals pag sinusulat natin. 900% guys. More likely na ma-hit natin goals natin pag sinusulat natin. Okay? Kasi sa way din sa brain natin, na bine-brainwash natin yung brain natin eh. Diba? Subconsciously, inaano natin, in-internalize natin. Ito yung mga goals ko. So since nabibrainwash natin subconsciously din, siya nagsasabi ng actions natin. Diba? Kung ano yung pwede, dapat natin gawin for us to achieve that goal. Ako dito, talagang buhay na patunay ako dito. Okay? Napakarami kong notebook, journal since 2020 when I started this business. Lagi kong sinusulat ko yan araw-araw. I want to become MDRT, I want this income goal. Diba? So ngayon, pag binabalikan ko yung 2020, almost all of my goals dun sa 2020 journal ko, na-hit ko na. Diba? Na-late lang, 3 years nga lang since na-hit ko, pero na-hit ko. Okay, so everyday guys, that's very effective. Isama nyo sa morning routine nyo. Everyday sulat nyo yung goals nyo. Kung ano man yung mga goals nyo, sulat nyo lahat. Okay? Kasi we are 900% more likely to achieve our goals pag sinusulat natin. Okay? So yon. So number 1, audit your relationships. Number 2, recreate yourself. Number 3, set new goals this 2024. And 3B, write your goals every day. Okay? So yan. So number 4 tayo. Ito nakakatuwa no. Number 4, focus on your health. This 2024, focus on your health guys. Diba? Kasi again, ang ating business is transferring energy. So kung ikaw ay sakitin, kung ikaw ay low in energy, kung ikaw hindi nag-exercise, if you are not investing sa health mo, if hindi ka kumakain ng tama, then how can you expect to become to achieve yung goals mo, to have the yung nasabi niya, you have the grit, to have the persistent to achieve your goal. Manghihina ka eh, di ba? So dapat isa yan sa dapat yung gawin this 2024. Focus on your health. Okay? For example, ako, personal story, since I started working out, investing sa kinakain ko, the more naging persistent ako. Lalong-lalo na pag nare-reject ako. Di ba? Kasi meron akong clients na talagang alam ko mapapa-MDRT ako noon, pero ilang buwan niya akong hindi tinaguan ba, hindi ako pinapansin. Okay, so stressed ako, hindi ako makatulog, yung wife ko ganun din, nag-aalala na, hayaan mo na yan, pero di ko mapakawalan yung client. So yun ang naging trigger ko para ma-release ko yung stress ko, di ba, sa pag-iisip, is nag-workout ako.
Okay, doon ko binubuhos yung stress ko. Bakit? Kasi pag hindi ako nag-workout at kinausap ko yung client ko, iba yung ano magiging iba yung message ko sa kanya. Magiging needy. 'Di ba? Pag tatanungin mo siya needy ka, mararamdaman ng client mo parang needy ka. And ang pag tao ay needy, ano yan parang ayaw ng kliyente natin na pinapakita nating needy tayo sa kanila. Okay, so doon ko nire-release yung stress ko. Then, after that, na-release ko na yung stress ko, mas nagiging logical ngayon yung pag-follow up ko kay client. Okay, mas nararamdaman na ngayon ng client na pina-follow up ko siya with the intention na tulungan siya. Hindi sa sarili kong advantage or benefit. Okay? So very important 'yan. Yung pag invest sa health natin. Okay? And based in sa study, kasi yung right brain natin kung di ako nagkakamali, yung right brain natin is the emotional side. Okay? And when we sell, we need positive emotion. Yung left brain naman natin is the technical side. Yan yung mga product knowledge, yung computations, diba? So yung logical side. So pag nag-exercise tayo ngayon yung nagiging balance ngayon yung emotional side at yung logical side natin. Okay, nagiging balance ngayon yung the way we communicate with client. Na nababalanse natin yung we communicate with emotion. Nagko-communicate natin yung logic behind that emotion. Okay? So ngayon pag alam ko may big client ako nakakausapin at ninenervyos ako, gumigisi ako umaga, nag-workout muna ako. Pinapahirapan ko muna yung sarili ko. Di ba? Para beforehand, already made wins sa morning, mas positive and mas energetic na ako pagkakausapin ko yung client. Okay? So very important yan. So focus on your health. Kailangan natin yan as a financial advisor, as an entrepreneur. Okay? Yan. So recap ulit tayo. Audit your health. Audit your relationship. Recreate yourself. Set your new goals. Write your goals every day. Focus on your health. Okay? So number 5 tayo. Number 5 is read more books. Okay, so read more books. You have to invest din sa sa mind mo. So read more books. Okay? So kasi ganito yan guys Let's say you are setting a goal pero you are not a fan of studying, you're not a fan of reading. Diba? Then how can you expect to achieve that goal kung hindi ka nag-i-invest sa learning mo? Okay? So dapat as a financial advisor, as someone na gustong kumbaga may goal ka at gusto mo maabot, you have to read more books. Okay? So ako I every day I read books. Okay? Para again, it's a matter of brainwashing yung subconscious mo Kasi what you consume become who you are. Let's say ang lagi mong kino-consume is sa TikTok, kung ano lang mga video na pinapanood mo. Diba? Anong sa news, diba? You're constantly reading news. Diba? So ano yung pinifeed mo ngayon sa mind mo? Diba? Kasi yung mga nababasa natin, nakikita natin, hindi lang natin napapansin, pero yan yung nagbibigay ng feeling sa atin yung mood. Okay, sige, try mo basa ka ng sa isang oras bumasa ka ng negative news na saka ka kumausap ng client, 'di ba? So magiging iba yung timpla mo Diba? At the same time, hindi ka natututo, wala kang na-add doon sa sa arsenal mo to become a better financial advisor. Okay, so have to read more books. Diba? So ngayon, Monet, so yun. So ano yung mga book recommendation? So I can give you 3 books. Itong 3 books na to, ito napakalaki ng naging effect nito sa akin to become the best financial advisor I can be. Okay?
for me, pag namimili kayo ng libro, much better na ang fokusan na topic na fokusan natin is all about sales and psychology. Okay? Kung paano mo, and financial literacy about mind. Okay? Sa sales, I can recommend 2 books pagdating sa sales. Number 1 is yung Never Split the Difference. Alam niyo ba yung book na yun, yung Never Split the Difference? Wala pa nakabasa. Hindi pa. So yun, so ako that's my secret weapon. Minsan ayoko nga i-share yun eh. Yung libro na yun eh. Gusto ko ipagdamot kasi ano yung secret weapon yun. So yung Never Split the Difference, yan, kumbaga, yung writer niyan, he is a FBI hostage negotiator. Pag yung terorista may kinidnap na US citizen, siya yung pinapadala ng US to negotiate with the terrorist para pakawalan yung mga yung mga hostage nila. Okay? So being that, 'di ba? And ang US kasi hindi sila nagbibigay ng ransom. Kumbaga paano mo makukuha yung nakidnap ng laway lang na wala kang binibigay in return dun sa mga terorista. Okay, so just imagine kung anong klaseng closing skills yung writer na yun. Diba? So yan, so basahin niyo yung book na yun, Never Split the Difference. Okay? And last book about sales is basahin niyo rin yung Fanatical Prospecting. Okay? Fanatical Prospecting naman, kasi para sa akin, ang dapat 80% of the time na tayo as a financial advisor, 80% of our time, dapat napupunta sa prospecting. Okay? Kasi pag di ka nagpo-prospect, wala kang kino-close. Wala kang nako-close, wala kang benta, wala kang kinikita. Okay? So, dapat 80% of your time nagpo-prospecting ka, naghahanap ka ng client. Diba? So, nagsaset ka, naghahanap ka ng client, naghahanap ka ng lead, nag-generate ka ng lead, pina-qualify mo yung lead, sino ba dun sa mga leads ko, yung qualified to and worth my time, tapos sinaset mo sila ng appointment. Okay, so dapat meron kang abundance, kumbaga napakarami mong leads, di ka dapat naubusan ng leads. Okay, yan yung natin, yan yung kumbaga yung blood or yung nasa dulo ng dila ko ito. Pero yun yung yun yung buhay ng sales mo. Kung wala kang prospecting, hindi ka nagpo-prospect, wala ka. Kumbaga mahihirapan ka to achieve your goal. Okay? So fanatical prospecting. So pag kinumbine mo yung dalawa na yun, fanatical prospecting, tinuturuan ka about prospecting, ano yung mga prospecting strategy na dapat ginagawa mo, tapos kinumbine mo nung Never Split the Difference, pag nakausap mo ng client, at able to close mo na siya, napaka powerful na tandem nung dalawang book na yun. Okay? And one more thing din about reading books, pag nagbasa kayo ng libro, make sure na babasahin nyo ulit. Babasahin nyo ulit. Pag nakahanap kayo ng book na sa tingin nyo powerful sa inyo, dami yung natutunan sa book na yun, i-note nyo na yun na every year dapat i-review nyo yung book na yun. So for example, yung dalawang book recommendations ko na yan, every year nire-review ko yan, binabasa ko yan. Okay, and every time nakakakuha ko ng bagong nuggets. Okay, kasi nung pag binasa mo yan this year, iba kasi yung mo nun eh, nasa ibang kalagayan ka ng buhay, di ba? Iba yung status mo nun eh. So iba yung nakukuha mong information. Okay? Then next year na iba na yung goal mo, na-hit mo na yung goal mo, ibang status na, ibang version of path na yan, hana na yan. So pag binasa mo ulit yun, may makukuha ka ulit ibang nuggets doon. Okay? Kasi hindi siya sa dami ng binabasa. Sa daming beses mo binasa yung isang libro na sa tingin mo malaking tulong sa iyo. Okay? So yun. So read more books, and recommendation ko is Never Split the Difference, saka yung Fanatical Prospecting. Okay? So number 6. Okay? So number 6, invest in yourself. Okay?
So now guys, ngayong taon, nakapag-invest ba kayo sa sarili nyo? Nakapag-invest ba kayo sa coaching session, sa webinar, sa pagbili ng libro? Diba? Kasi you have to invest in yourself. Diba? Ang the best investment that you can do is actually not the plan, not the mutual fund, not the stocks, but yung investment na ginagawa mo para sa sarili mo. Okay, so dapat mag-invest ka. Identify ano yung mga training and coaching session na dapat mong makuha, diba, to become a successful financial advisor. Okay? Kasi pag nag-i-invest ka sa sarili mo, kumbaga, kino-communicate mo doon sa subconscious mo that you are worthy. Diba? You are worthy kasi ini-investan mo yung sarili mo eh. Diba? So since you are worthy, siya yung nagsasabi, subconsciously, sinaset mo ngayon yung standard mo para sa sarili mo. Diba? More than the things na natututunan mo dun sa kung ano mang investment na ginawa mo sa sarili mo, yung value mo rin, pinapataas mo. Yung pagtingin mo sa sarili mo, pinapataas mo. And very important yun sa business natin is makita mo yung value mo. Dapat makita mo yung value mo as high. You can say no to the client na binabaliwala ka. Diba? Hindi mo sila hinahabol. Kasi alam mo yung value mo. Alam mo yung value na mabibring mo sa isang tao. And for you to increase your value, yung tingin mo sa sarili mo, dapat nag-i-invest ka to yourself. Okay, so dapat ngayong 2024, identify mo na ano yung mga investment na dapat mong gawin sa sarili mo. Mapa-health, sa book, sa coaching, or even yung mga yung pampamper mo sa sarili mo. Kasama rin yan as your investment to yourself. Okay? So, recap ulit tayo. So, number 1, audit your relationships. Number 2, recreate yourself. Number 3, set new goals. 3B, write your goals every day. Number 4, focus on your health. Number 5, read more books. Number 6, invest in yourself. Okay? So ngayon, number 7. So ang number 7 natin is for you to spend a full day planning your entire year. Okay? So today until tomorrow, ang recommendation ko is i-block mo na yung calendar na yan. Ang maging purpose mo na sa araw na yan hanggang Sunday is to plan ano ba yung goal mo for the next year at planuhin mo yan the entire day. Wala ka dapat ibang ginagawa kundi paplanuhin mo. Okay? Isulat mo, again, set your new goals. Diba? Set yung goals mo. Dapat specific. Okay, specific siya kasi i-breakdown mo yan ng quarterly, monthly, weekly, and daily. Okay? Para ngayon, in combination with that, yung number 7, mag-spend ka ngayon ng whole day planning your entire year. Ano yung mga gagawin mo weekly? Ano yung gagawin mo monthly? Ano yung gagawin mo quarterly? Tapos dun sa pagpaplano mo, ng entire year mo, i-note mo na rin via alarm sa calendar, Google Calendar, yung review points mo. Okay? For example ako, so I set my goals, di ba? Alam ko yung mga numbers na dapat kong nai-hit every day, every week, every month, every quarter. So every week, at the end of the week, before ko gawin yung calendar ko for the next the next week, nire-review ko ano ba yung activities ko. Let's say ngayong linggo na to, later or tomorrow, re-review ko yung week na nagdaan. Ilang client yung nakausap ko, ilan yung nag-no, ilan yung nag-maybe, ilan yung nag-yes. Yung nag-no, bakit sila nag-no? Yung nag-maybe, bakit sila maybe ngayon? Hindi ko na close. Yung nag-yes, bakit sila nag-yes? Okay, so dapat inaalam mo yun, ano yung activities mo. Okay? So ako, nagagawa ko yun, nasa-set ko yun. Kasi last year, October pa lang, sinet ko na yung 2023 ko eh. Sinulat ko na yan kung ano yung mga activities ko every day, every week. Okay? Kasi sinet ko siya tatlo lang naman dapat ang pinopokusan ko. Prospecting,
client call, or follow up. Apat pala, and marketing, yun sa social media posting. Okay, so dapat araw-araw nagpo-prospecting ako, may kinakausap akong client, nagpo-follow up ako sa mga client, tapos nagma-market ako sa Facebook, sa TikTok, so dapat minamarket ko yung sarili ko. Okay? So ngayon, may question si Pat. How can we go about strategic planning? Okay? So ngayon, yan kasi dapat, like I mentioned, dapat alam mo yung goal mo. So kung 2.6 million ang hinihit mong FYP, dapat breakdown mo yan, magkano yan on a monthly basis. Okay? So ngayon, once you identify that, dapat alamin mo, for the previous year, let's say, dalawa yung magiging reference mo dyan eh. Kunin mo yung let's say, yung sa PC na lang. Since nag-start ka let's say nag-start ako ng 2020 hanggang 2023, ano yung average PC ko per client? Ano yung average FYP ko per client? Okay, since 2020 to 2023. Kukunin ko rin yung average FYP ko nung nag-start ako nung 2023. Okay, so let's say na-identify ko since nag-start ako kay Manulife, ang FYP ko ay let's say 10,000 per client ang FYP ko, for example. So ngayon ikukunin ko ilang let's say sa isang buwan, yung 2.6 million, magkano ba yun sa isang buwan? 250,000 ba? Over 12. Ngayon. So let's say para ma-hit mo yung MDRT, 2.6 million, di ba? Yung 2.6 million, pag hinati natin yan sa 12 months, dapat meron kang 217,000 per month na FYP. Okay? So 216 sa loob ng isang linggo pwede ba ako mag-share screen dito? Share screen na nga lang ako. So, nakikita nyo ba yung screen? Excel file? Yes. So, 2.6 million. So, ganito ako mag-strategy planning, no? So, ito yung MDRT FYP natin. First year premium. Okay? So, per month, sa 12 months, dapat meron kang 216. Gawin na natin 217 yan. 217 FYP per month para on track ka maging MDRT. Okay? So ngayon, per day, per week na lang. Per week, dapat meron kang 4 weeks, 54,000 na FYP. Per day, kung magtatrabaho ka sa 5 araw, 5 times a week, so dapat meron kang 10,850 per day na nako-close. So, do you follow ba, guys? Yes. Okay. So, ngayon, dapat identify mo, for example, nag-start ako ng 2020, kukunin ko yung numbers ko ngayon ng 2023, ng 2022, 2023, tapos yung number ko ng 2020. Nung full year ko, since nag-start ako kay Manulife, magkano yung FYP ko? Re-review ko ngayon yung client ko. Regardless, ibabangga mo siya kung malaki yon pero monthly niya, ibabangga mo ano yung FYP niya. Regardless of the mode of payment. So, let's say identified per client.
let's say let's say 6,000. For example lang nung 2023 medyo lumaki, naging let's say 10,000. Okay? So ngayon per day ilan dapat ang naku-close ko sa isang linggo para ma-hit ko yung 10,000, 54,000 week. 10,000. Di ba? So, dapat nakakasyam akong client per week. Okay? Ano nga? So, yan. So, kung i-base ko siya dun sa performance ko for the whole year, since nag-start ako kay Manulife, dapat nakaka-9 ako. Okay? Kung i-base ko naman siya dun sa 2023 kasi tumaas na yung kumbaga tumaas na yung skills ko, dapat nakaka-5 ako. Okay? So, ngayon nasusundan ko dito, yung number ko nung nag-start ako kay Manulife. So, dapat per week, ang in ko maka-9 ako. Okay? So, medyo mahirap, di ba? 9 per week. Yes. So ito, kung magandang reference point siya. Di ba? Ano ibig sabihin nun? Pag ini-aim mo kasi maka-9 ka, let's say maka-1 ka lang, maka-2 ka, malaking bagay na yun sa MDRT race mo. Kasi wala kang sinaset na number sa sarili mo. For example ako, ang per week ko na ini-aim is per month, dapat nakaka-20 ako. Pero ang pinakamataas ko lang na nakuha is 12. So just imagine kung ang sinet ko is 10. Diba? Kung ang sinet ko ay 5. Diba, may hit ko ba yung 12? Hindi. Dapat magsiset ka mataas. Yung realistic, kasi base mo siya sa actions mo eh. Siyempre pag 9 yan, dapat yung action mo matindi, di ba? So, base mo siya doon sa ano ba yung willing na action na willing kang gawin. At kung willing kang gawin, ano yung possible na result nung action na willing kang gawin. So, ako willing ako na kumausap ako napakaraming kliyente sa isang linggo just to hit the 9 per week. Okay? So, dapat, again, doon ka sa goal, babalik ka ulit sa goal mo. Ano ba yung goals mo? Ano ba yung willingness mo to achieve that goal? Diba? Ang kagandahan din kasi pag dinadamihan mo yung goal mo, so for our business as financial advisor, pag nag 9 clients ako na dapat na close, so dadamihan ko yung nakakausap ko. So ngayon, pag marami akong kinakausap, ano sa tingin niyo yung nangyayari? Mas malaki yung chance na may ma-close ka. Yes, mas malaking chance. Pero, ang pinaka-importante dyan, napapractice ko ngayon yung 10,000 hours. Di ba sabi nila, pag 10,000 hours ka nag-practice, expert ka na. Di ba? So tinitignan ko siya, regardless kung mako-close ko siya o hindi, ang ginagawa ko, practice ko siya. Pinapagaling ko yung sarili ko through practice. Okay? So, ginagawa ko siyang practice kasi alam ko in the future, meron akong makakausap na high net worth client. 'Di ba? So, kung wala akong practice at dedirekta ako sa high net worth client na 'yon, probably hindi ko maku-close 'yon. 'Di ba? So, tignan niyo siya as your practice din. Yes, ang dami, Adrian, nakakapagod, pero tignan mo siya as practice mo. Diba? Kasi eventually, pag sobrang galing na, sobrang dami mo ng practice, ikaw na yung mamimili ngayon ng kakausapin mo. You can now work smart. You cannot work smart if you don't work hard first. Diba? So, pag na-practice mo, ikaw na yung mamimili. I trust you, ikaw na yung mamimili. Ma-identify mo na, makikita mo na sa language ng client mo na if magkano ba yung PC size na pwede niyang maibigay sa'yo. And let's say, ang threshold mo is dapat 10k PC. Eh, hindi siya nag 10k PC. Since na-practice mo na, you can let go of that client. Lalo na pag matigas yung ulo, di ba? Ayaw makipag-communicate. You can let go. You can focus on another people na mas worth your time. Pero hindi ka aabot sa ganun ng point of time kung wala kang practice. Okay?
Okay? So ganun siya. So, dapat set mo yung goal mo, breakdown mo siya per month, alamin mo yung previous numbers mo. Dapat alam mo magkano ba yung average FYP mo per client, and based do sa average FYP mo per client, ilan dapat yung nako-close mo per week. Okay? Aim for that with the intention of practice, not just closing. Ma-practice mo siya. Put your reps in. Then eventually, since marami ka na, nakapag-practice ka na, ano ka na, kumbaga mas tataas yung closing rate mo. You can now choose your clients. Diba? And now, wag may dumating na big opportunity, high network client, you are more skilled para ma-close at matulungan yung client na yun. Okay? Kasi mamaya dumating yung opportunity ng high network client tapos hindi ka prepared, so sayang yung opportunity. Diba? Make sense ba? Yes. So, ganun siya. So, put your reps in. Ano lang, baga, paramihan lang ng kinakausap to. Especially yung first few years. Okay? So, yan. So, recap ulit tayo. Audit your relationships, recreate yourself, set new goals. 3B, write your goals every day. Number 4, focus on your health. Number 5, read more books. Number 6, invest in yourself. Number 7, spend a full day planning your entire year. So check your numbers. Dapat alam mo yung numbers mo. Ano yung quarterly, monthly, and weekly and daily activities mo. Then mag-put ka ng parang review point mo. So March 31, quarterly review mo, titignan mo kung malapit ka ba din sa goal mo. So dapat na yan, nasiset mo yan. Dapat meron kang performance review ka ng sarili mo every week, every month, and every quarter. Para malaman mo ano yung mga skills na dapat mo i-add, ano yung mga actions na dapat mo i-add to achieve your goals. Okay? So yan. So dito na tayo. So last, no, yung 8. So from 5 lang dapat, pero ginawa kong 8, pero yung 8, ito yung I think the very important thing that you need to do this 2024 is to find leaders, find coaches, find mentors. Okay? Basically, find people na na-achieve na nila yung gusto mong ma-achieve. Okay? So, kung gusto mong mag-TOT, find people na nag-TOT na, nag-COT na, nag-MDRT na. Kung leader, let's say unit head, alamin mo kung sino yung mga unit head, mapa-Manulife man yun, any other insurance company na-achieve na yung gusto mong goal. Okay? Kasi, ang mangyayari dyan, number 1, mapapabilis mo yung success mo. Kasi you don't have to make mistakes. You can learn from those people mistake. Remember guys, we don't have enough time to make a lot of mistakes. And if you find people na achieve na yung gusto mo, sasabihin na nila sa iyo kung ano yung mga dapat mong gawin. Hindi ka na trial and error. 'Di ba? Number 2, yung power of association. Okay? So, let me give you an exercise, guys. Yung sa 5 tao na sa circle mo, if you can gauge magkano yung nila, yung income nila, yung bank account nila, tapos i-average mo yung income nila, probably hindi masyadong malayo yung income mo dun sa 5 people na closest to you. Diba? So dapat i-associate mo yung sarili mo na sino ba yung, let's say, gusto ko ng income na ganito. Alamin mo sino yung mga tao na may ganong klaseng income. Diba? Kasi by having around their presence, magbabump agad yung income mo. Diba? Kaysa kung makausap ka ng ibang financial advisor na 3 pa lang yung kinakausap sa isang buwan, puro reklamo na. Diba? So probably, hindi mo ma-hit yung goal mo pag ano yung kausap mo, diba? So you have to identify sino ba yung mga tao na yun. Okay? Tanungin nyo yan. Actually, mga tao na yan, gusto nila tinatanong sila. Happy sila to share. Kasi parang feeling lang natin, wag dadamot, pero happy sila to share. Yung mga, nila, yung mga
strategies nila. Okay? So, yun. So, find leaders, find coaches, find mentors na nagawa niyo yung mga gusto mong gawin and find ways to connect with them, to learn from them. Okay? So, yan. So, yun. So, recap ulit. Number 1, 8 things that you need to do this 2024 to achieve your goal. Number 1, audit your relationships. Okay? Identify mo sino ba yung mga, ano ba yung mga relationships mo na constructive and destructive. So, kung constructive, dadalasan mo pa yung pakikipag-communicate to them. Kung destructive naman, is either you eliminate that or edit that relationship. Number 2, you have to recreate yourself. Okay, so again, kasi if you want to achieve goal pero you're the same person doing the same habit, doing the same mindset, probably hindi mo ma-hit yung goal mo. So this 2024, you have to recreate yourself. Number 3, you have to set new goals. Okay, so set goals, specific goals that excites you. Specific kasi dapat you have to be specific para ma-breakdown mo siya. And part of that is dapat you have to write your goals every day. Kasi kung sinusulat mo siya every day, bine-brainwash mo yung sarili mo, and you are 900% more likely to achieve that goal. Okay? Number 4, focus on your health. So we are in the business of transferring energy. Diba? Kung hindi mo inaalaga yung sarili mo, hindi ka nag-i-invest sa health mo, lagi kang low in energy, isang appointment pa lang, pagod ka na, tapos tatakbo ka sa second appointment, ubos na agad yung energy mo, then probably hindi mo makuklose yun. Hindi ka makaklose ng mas maraming policies. Okay, so focus on your health. Number 5, read more books. Okay, so yung book recommendation ko is Never Split the Difference and Fanatical Prospecting. At least read those book twice. Okay? Para talagang makuha mo yung yung idea behind it. Kumbaga makuha mo then ma-apply mo yung learnings from that book. Okay? So number 6, invest in yourself. Okay, so dapat nag-i-invest ka, coaching, sa health mo, sa books na binabasa mo. Kasi by investing yourself, you're not just learning, but you're telling yourself that you are valuable. Okay? Kasi ang una dapat na magsiset ng value natin sa sarili natin ay yung sarili natin. Okay, once you know your value, then mas mararamdaman yun ng client mo, diba? And mas maihintay sila to do business with you. Okay? Number 7, spend a full day today until tomorrow, kung kaya na schedule nyo, to do the planning for your 2024. Hindi naman kailangan yung talagang specific na planning, pero you have to identify ano ba yung top 3 to 5 things na ginagawa ko araw-araw for me to achieve yung goals ko. You have to identify that. For me, na-identify ko yan, prospecting, sales call, dapat may appointment ako, at least 1 a day. Marketing, ano pa ba isa? So prospecting, sales call, marketing, and follow-up. So dapat yung mga top clients ko na maganda, kumbaga qualified sila, dapat nagba-value follow-up ako sa kanila. Okay, not just follow-up na kumbaga pinapollow ko, bayad, kuha ka ng policy. So dapat hindi ganoon. So dapat value-adding follow-up ka. So dapat nalista mo yan. Sino yung mga 20 clients mo na dapat nag-add ka ng value before asking for a sale. And lastly, so find leaders, coaches, mentors, or people na nagawa na yung gusto mo. Find a way to connect with them. And once you connect with them, find a way to spend as much time with them. Para hindi ka na trial and error. Natututo ka na dun sa mga mistakes nila. Okay? So yun. So that's it. That's the 8 things. Siguro itong end na lang natin. Siguro kung may questions kayo, at least 3 questions before we end our session today. Ako may question. Sige, go ahead. Ako kasi yung biggest challenge ko, since nag-pandemic, tapos first time mom rin ako, so hands-on mom. Hindi ako masyadong, kumbaga wala na akong network yung face-to-face. Wala na masyadong mga barkada, hindi na rin ako lumalabas masyado dahil na may anak.
So I rely mostly on social media to build my connections, yung ganon. Yun, under kasi ako kay PH3. So may mga script. Baka mayroon ka bang, kasi meron script on yung first touch pag nag-chat sa mga prospect online. Kaya lang, kumbaga, let's say, target ko 50 names ang i-contact ko for today, hindi umaabot ng 10 ang nagre-respond sa akin. So baka may tip ka on how I can have a more successful or effective first touch. Kasi marami na, lalo na yung, diba nakita mo naman yung post ko, I always post about, yung mga sa financial, sa Manulife. Tapos minamessage ko yung mga nagre-react. Pero ang iba sana, hindi na magre-respond, yung ganon. Kasi yung script ko is, hi, I'm Juanet. I'm currently a licensed financial advisor and was specialist with Manulife. Would you like me to help you plan for your future, for you and your family's future financially? So, yun yung script ko, entry script ko. Pero, feeling ko hindi siya ganun ka-effective. Baka may tip ka for me. Right. So bigyan kita ng 3 tips. Number 1, dun sa group ko, meron akong sinut na video dun yung survey technique. Okay? Survey technique kasi ang idea behind setting appointment, dapat pag nagsiset ka ng appointment, ang feeling ni client, utang na loob nila sa'yo na makapag-set ng appointment. Okay? Kasi ang nangyayari minsan, may insurance ka na ba? May offer ako ganyan. So ang nangyari, tatlo lang naman yung mangyayari dyan eh. Number 1, di ka isisinson ka ni client. Or number 2, dalawa lang pala. Number 2, napilitan lang na makipag-meet sa'yo. Okay, kasi bakit? Ano yung plinant natin sa isip ng client? Parang utang na loob, kumbaga, utang na loob mo sa kanila. Oo, na makipag-set ng appointment. 'Di ba? Walang value eh. Ikaw yung ikaw yung makikinabang doon sa magiging set sa meeting nyo. So, ba't ako a-attend? 'Di ba? Or sige, pagbigyan ko na nga si Monet. Ang kulit eh. So, pag nandun na kayo, mag-uusap kayo, walang closing, walang 'di ba? So dapat ang strategy diyan is pag nag-set ka ng appointment with your client, nagse-set ka ng appointment kasi gusto mo mag-add ng value to them. And sincerely, dapat yun yung intention mo talaga. Tulungan mo sila with their cash flow, kung paano nila i-handle yung money nila. Okay, pag natulungan mo na-identify mo baga kung paano mo sila matutulungan, then saka mo ngayon i-offer yung plan na pwede mong i-offer sa kanila based dun sa na-identify mong problem. Okay, so paano mo gagawin ngayon yun? Paano ka magsiset ng appointment na value adding ka? So mamaya i-share ko sa'yo dun sa group yung survey technique. So basically, pinoprospect ko na sila, kina-qualify ko na sila. Tapos ngayon, pag nagsiset ako ng appointment to them, yung appointment ko, ang pinifeed ko sa kanila, nagsiset ako ng appointment to add value to them. Okay, so mamaya i-share ko sa iyo yung video na. Okay, so may role play na rin yun. Number 2, invest ka sa sa sarili mo. Ako ang ito talagang pinakamalaking tulong sa akin is yung ABC. Yung ABC Academy, alam mo ba 'yon? Sina Coach Ron, Coach Jeff. So ano ka doon? Hanapin mo sa Facebook ABC Academy. So check their so meron yung tawag doon meron silang ino-offer na program na learning na na tuturuan ka na from setting appointment to closing, tuturuan ka nila. Okay, so malaki tulong sa akin noon eh. Okay, so yun. So i-share ko sa'yo mamaya, join ka doon sa group ko. Doon sa group ko kasi every week nagbibigay ako ng free learning ron eh. Okay, then mag-ABC ka. Then third, Monet, itong third, yung ako personally, you have to change your language. Okay, so ano yung language natin kanina? Kanina narinig ko yung pandemic. Kasi pandemic, kaya ako nahirapan.
Or I'm, ilan na ba kids mo? One lang. One. O, di mama mo one. Alam ko, napakahirap ng parents, di ba? Naging parent ako, 2 anak ko eh. Di ba, napakahirap. Isa o 2 yan, iba yung ano natin. Ang ano ko lang, siguro yung sa language mo. Di ba? Kasi ang language, yan yung ano natin eh. Kumbaga, yung language na binibitawan natin it's kumbaga, yan yung ano, yan yung kasi ang una mo actually kino-close mo, net, alam mo kung sino una mo kino-close? Sarili mo. Di ba? So ngayon, if your choice of word is a bit negative kasi pandemic eh. Kasi nahirapan ako, I'm a parent. So ngayon si mind mo, minsan ano yan eh, talagang ano yung mind natin eh. Minsan yan yung number 1 enemy natin eh. So ngayon, pag ganun yung language mo, si mind mo, mahanap yan ng way para patunayan yung language na sinasabi mo. Diba? Pandemic, o di, oo nga, mahirap pandemic. So hindi na siya, yun na yung ginagawa niya, pinapahirapan ka na talaga niya. Hindi ka, meron sana siyang ibibigay na solution sa'yo, pero hindi niya binibigay kasi nga gusto niyang patunayan na nahirapan ka ng pandemic. Diba? Ngayon, may solution sana na being a parent, na kaya naman pagsabayin yung pagiging parent at pagiging financial advisor na giving your all. Pero since yung language nga natin is nahirapan tayong pagsabayin, yun yung pinapatunayan ngayon ng subconscious natin na talagang dapat nahirapan ka. So, dapat you change your, kunyari yung how can, hindi ko afford yan eh. Diba? Hindi ko naman afford yung bumili ng ganito. So, hindi ko na talaga ma-afford. Hindi na ako binibigyan ng idea ng isip ko para to afford something. Pero if I switch, let's say na yun na naisip ko, I cannot afford, pero sinwitch ko, train ko yung sarili ko na, how can I afford it? Yan. So, naisip ko na, nagbibigay na sa akin ngayon yung brain ko. Pwede naman, pag-ipunan mo. Hindi mo alam makukuha ngayon, pero pag-ipunan mo. Okay? So, pag nati-trigger ka ng gano'n, ng hirap, pandemic, or any negative thinking, ano mo siya, i-switch mo siya. Okay lang, awareness yon na, uy, negative yung naisip ko Okay? Pero dapat you have to shift that thinking na negative into positive. How can I become a successful financial advisor even though full-time mom ako? How can become a very successful financial advisor although wala akong network, although walang kumakausap sa akin client, although yung script ko is not effective. Diba? So, ganon. I-shift mo siya. Kasi kung regardless of the techniques that you will get, pero kung di mo binabago yung mind, yung sinishift yung mind, yung the way your words, mahirap siya eh. It's all start with us eh. Okay? So, yun. So ganon siya. Yes. Okay? Thank you so much. Okay. Yun. So last question siguro. Ikaw, Pat, may question ka ba? Ako yung nakakoncern ko right now, yung recruitment. Yung alin? Yung recruitment. Recruit. Mag-recruit. Although meron ka lang naibigay tips like yung sabi ko sa akin, recruit mo yung yung mga dating sales, dating FAs. So, na-realize ko lang na yung unang recruit ko ngayon, galing nga siya sa AXA. Okay. Anyway, Galing siya AXA? Oo, galing siya AXA, pero that was parang 3 years ago during the pandemic. And lumipat siya sa Sun Life. Hindi rin niya na parang siya successful doon. Tapos, kasi gusto na niyang umalis sa work na ngayon as a library staff. So, inoferan namin siya ng Manulife Prime. So, ngayon, ang problem naman sa papers niya is kasi kailangan ng resignation letter. Doon, diba, sa kanya, parang dapat meron siya sa pinareceive niya doon sa dati niyang company. Diba? Tapos represented as requirements sa niya sa atin as sa Manulife. Ngayon, yun yung isang, baka alam mo lang yung answer kung how do we go about the
resignation letter knowing na ayaw na niya kasi daw makausap yung mga dati niyang manager. Ganun. So, I was... Kailangan niya resignation letter from other insurance company ba? Or dun sa current work niya? Dun sa kanyang, sa AXA, kailangan daw kasi yun. I mean, tinatanong ko from our secretaries na yung mga nag-aayos ng sa recruits na kailangan mayroon siya submit na resignation letter and received by AXA. Blue Kapman. So, Ayaw niya raw? Ayaw niya? parang hesitant siya. So, nagtanong naman, may kilala ako sa AXA, may PH ako nakilala sa AXA. So, sabi niya, dapat daw nag-endorse yung PH tsaka Regional Sales Director. So, baka lang meron kang kilala or meron kang strategy na alam para mapadali ito. Kasi, yung, yun lang itong first recruit ko, kahit pa paano, I see yung potential sa kanya kasi nagbibenta na ng lupa, condo dati. So, sayang naman. I really want to help this person. Pero yung sa pagpunta niya sa Manulife, critical ba na kailangan makipag-communicate siya kay AXA? Wala na ba ibang other way to join Manulife na hindi nakikipag-communicate sa AXA? Kasi parang sinasabi nung PH namin, sabi niya, gumawa lang siya ng resignation letter kasi pa-receive lang niya from AXA. Tapos ayaw niya? Parang ganun lang. So, sinadjust ko yun sa kanya kasi sabi ko, nasa Manila siya ngayon. Kasi dito kami sa Manila. Sabi ko, while you're there on vacation, you have to fix your resignation letter. Sabi ko, kasi kailangan niya knowing Manulife. Yung sa paperworks, di ba, napaka-strict natin. So ako, no, ano ba pwede ko ma-share? Kasi ako, nagsisimula pa lang din ako sa recruitment eh. So, hindi ko pa alam yung ano. Pero ako, share ko yung aking experience, no. Kasi meron na akong 5 recruit. Wow. Pero, sa 5, walang nagbebenta, walang gana. So, one of the thing din na kaya sila naging ganon, kasi medyo maluwag ako. Hindi, kumbaga, join ka lang, ako nang bahala sa ganito, ganyan, nakakausap ka lang. So, hindi ko sila hiningan ng commitment. Okay, wala akong hiningi na commitment. So, ngayon, since wala akong hiningi na commitment, tas medyo maluwag ako, ganun sila, nahirapan ako to motivate them na, na magbenta. Okay? So, yun yung aking realization pagdating sa recruitment. So, ngayon, ako, based on that realization, ang aking aim ngayon, to be a bit more selective sa mga nire-recruit ko at to check kung talaga bang committed sila sa business na to. Okay? Kasi kung gusto, pwede namang papirmahan eh. Di ba? I think for me, kung recruit ko yon, it's a good learning environment for me, an environment for my recruit, learning regarding commitment. Okay? So, sinasabi niya, gusto niya nang mabago yung buhay niya, gusto niya ma-check kung si Manulife yung makakapagbigay ng ganong klaseng, if Manulife can be the vehicle for him or her na mabago yung buhay niya, di ba? Committed siya, gusto niyang i-try. So it's part of the commitment din na dapat, kung gusto niya talaga, pipirma lang naman eh. Diba? So yun, exactly, it's a bit of a red flag. So if hindi mo siya mapasunod sa ganyan, most likely, pagdating sa pagbigay ng commitment sa mga case na i-close niya, ilang PC, baka mahirapan ka. Diba? How can you motivate him? Paano mo ngayon mabibuild mo yung sarili mo sa leader na sinasabi mo ganito, dapat, hindi naman sa sinasabi mo, dapat sinabi ko gawin mo. Diba? Pero ang point is, kung committed ka at gusto mo makita yung result, you have to commit. Hindi naman hanap ng iba, pero yung kausapin mo siya straight, diba? So, kumbaga, committed ka.
Di ba, you have to identify, sinasabi niya, committed siya, gusto niya makita. So, you have to tell her, for us to see na committed ka talaga, and for you to see kumbaga yung Manolife as your vehicle na maging mabago yung buhay mo. This is a part of the process. So, kailangan nating gawin yan. Diba? Just imagine, kakausap ka ng client. Biruin mo na lang, kakausap ka ng client. Diba? Mamimili ka, rejection tayo. Diba? Maraming rejection dito, maraming dapat ayaw mong kausapin pero kailangan mong kausapin. Diba? So, dapat maano mo siya, ma-set mo sa mind niya yon na kumbaga, people come to our business for the money, pero you have to set the culture so they can it's a good starting for you to set your culture na committed dapat yung makukuha ko. It's a way for you attracting din yung other people. Kasi pag sinasabi mo yan, kunyari, sige, gawa natin ng paraan. Is for you saying sa universe na yung marirecruit mo is ganun din, na committed nga pero may mga hindi willing gawin. Okay, so for me, ganun ang ganun ang take ko. Kung madali lang naman, pipirma lang. I-set mo sa kanya. Yun yung akin. So, based on my experience yan. So, yun. So, hope nakatulong sa iyo yun, Pat. Okay. So, yun. So yun lang for me. So, I hope makatulong sa inyo tong yung Yes. things na nakuha nyo today and monthly. Sana dun sa group. Kasi yung sa sales, mamaya, i-share ko yung group. Join kayo doon. Then, kahit mag-share lang kayo ng testimonial. Let's say, January 2024, na-apply ko yung audit your relationship. Nakita ko yung mga ganito. Ganito yung naging result ko. So at least, makita nila nung mga ibang tao na nag-work sa'yo, baka ito rin yung hinihintay kong kulang. Diba? For me to PM mo sa amin yung group mo. Yes, i-share ko doon. Para at least kayo din, makikita nyo doon yung mga strategy na pwede yung gawin. Diba? Para mas maging successful financial advisor ka. Okay? So, yun. So, that's it lang. That's it lang. Hindi ko na masyadong kunin yung time nyo. Yan. So, balitaan nyo ako, next year. Yes. Okay? Thank you so much Thank you din. for sharing. Thank you rin sa pag-attend. So, bye-bye. Bye. Bye-bye, Pat. Bye-bye, Monet.